Isang mabagpala at maulan na umaga sa inyo. Ngayon po ay August 18, 2026, Martes ng ikadalawampung linggo sa karaniwang panahon. Ang ating po munang pagbasa at pagninilay sa araw nito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Ezekiel, chapter 28, verses 1 to 10. Sinabi sa akin ng Panginoon, tao, sabihin mo sa pinuno ng Tiro na ito ang pinasasabi ko sa kanila. Sa iyong kapalaluan ay sinabi mong isa kang Diyos. Nakaluklok kang parang Diyos sa gitna ng karagatan, bagamat ang totoo'y hindi ka Diyos, kundi tao lamang. Pinipilit mong abutin ang isipan ng isang Diyos. Akala mo'y matalino ka pa kay Daniel. Akala mo'y alam mo ang lahat ng bagay kahit paanong lihim. Sa dunong mo at kaalaman ay nagkamal ka at nagkabuntong ng pilak at ginto. Sa iyong ang nalalaman sa larangan ng kalakal, patuloy na lumaki ang iyong kayamanan. Dahil dito, naging palalo ka. Kaya naman itong ipinasasabi ng Diyos na Panginoon. Pagkat pilit mong ipinapantay sa Diyos ang sarili, ipalulusob kita sa pinakamalupit na kaaway sa daigdig. Wawasakin nila ang lahat ng ari-arian mo na pawang kinamtan sa pusong pamamaraan. Iuhulog ka niya sa lalim na walang hanggan. Papatayit ihahagis sa pusod ng dagat. Sa harap kaya ng mga papatay sa iyo ay masabi mo pang ikaw ay Diyos. Noon mo malalamang ikaw pala ay tao lamang at may kamatayan. Parang aso kang papatayin ng mga dayuhan. Akong Panginoon ang may sabi nito. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mabagpalang araw sa inyo pong lahat. Nawa, makita pa rin natin na tayo po ay pinapapala ng Diyos sa kabila ng mga nararanasan nating pagbaha. Hindi ko masabi kasi na yung pag-ulan kasi hindi problema ang pag-ulan, hindi ang problema ay ang pagbaha na dulot ng mga katiwalian, dulot ng mga maling programa at maling desisyon. Na itong mga taong ito, kung babalikan natin, ito yung mga taong kung umasta ay kala mo makapangyarihan, kung umasta kala mo kapantay nila ang Diyos. Para bang ang kanilang katungkulan at kapangyarihan ay hindi galing sa Diyos, kung kaya ang kanilang mga desisyon. Sa ating unang pagbasa, ito yung mensahe na pinaparating ng Panginoon sa pamamagitan ni Ezekiel sa mga prinsipe noon o mga naghahari-arian noon sa Tiro, na talagang harapan na sinasabing isang kapalaluan ang isipin, kahit isipin lang, pero ito nga ay kanilang ipinagsisigawan na kapantay nila ang Diyos o higit pa sila sa Diyos. Pero kaya sinubok ito ng Panginoon para patunayan ang kanilang kapalaluan. Pag sinabing kapalaluan, pagdating sa isip ay talagang walang katinuan ang kanilang pag-iisip, para lang ipamukha sa kanila na sila ay tao lamang at hindi dapat ipantay ang kanilang sarili sa Diyos. Kung kaya, napatunayan na hindi nila kaya na sila lang, kaya sila ay nasakop ng ibang mga bansa o ibang mga lahi. Ito naman po ay isang mensahe na pinarating sa kanila ng Panginoon para lang matauhan sila. Kaya sa ngayon, sa atin din, kahit sa panahon natin ngayon, kung babalikan ninyo, lahat ng tao na nag-astang Diyos, na higit pa sila sa Diyos, lahat sila ay napahamak. Lahat sila, ang kanilang mga desisyon ay kumbaga kasiraan ng sarili, ng pamilya, ng lipunan, ng bansa. Kaya nga nagkakaroon tayo ng mga mass distraction dahil sa kanila. Ang isang tao na naghahangad, nag-iisip na sila ay Diyos o kaya nilang pantayan ng Diyos, ang naidudulot nito ay kasiraan at total destruction na nangyayari.
Kaya dito sa ating bansa, no, sa Pilipinas, kaya ngayon, itong pagbuhos ng ulan, ilan ba ang binabaha sa ngayon? Parang kahapon naranasan ulit ng marami hindi pa bagyo ito, pero sa malakas sa pagbuhos ng ulan, lahat, no? At ito ay mga proyekto ng mga nag-aastang makapangyarihan. Pero wala naman talaga sila napapatunayan. Kasi lahat, no, ay kasiraan lalo ang nangyayari. Kaya nawa, sa patuloy natin pa rin ipagdasal na tayo po ay kahabagan ng Diyos at tulungan tayo na magkaroon ng mga leader na talagang uunahin ang kaligtasan at kapakanan ng mga tao ng bayan. Hindi po, isang mapagpalang araw sa iyo. Show yourself